Kaya. Ayun dyan. Easy. Okay. Chairman, unang-una, happy birthday sa inyo. Chairman, kaya pa bang ma-postpone? Ano ba panig ng COMELEC? Gusto niyo bang ma-postpone ng DSKT ngayong November? Well, sa parte COMELEC, handa naman kami. Naandyan na lahat ang mga kagamitan. Pag sinabi sa atin tuloy ang November 2, wala pong magbabago sa lahat ng ginagawa po natin. Subalit, nakiusap tayo sa Kongreso, sa mababang kapulungan, kanina sa Senado natin, na baka pwede magkaalaman naman kung mapopospone o hindi itong ating eleksyon bago matapos ang buwan ng September. Kasi nga po, filing na ng candidacy sa September 28 to October 5. Sana nga kung kakayanin mas maaga, kahit ikalawang linggo ng September man lang, maging maliwanag kung matutuloy o hindi ang ating halalan. Para mawala naman yung agam-agam ng mga magpapile ng candidacy, yung mga tauhan din namin sa field para maging maliwanag. At number 3, meron po kasi kami pinaghahandaan na Bangsamoro Parliamentary Election. Kung importante po sa atin ang barangay, equally ganun po ka-importante ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Kaya gusto po namin mag-focus sa iisa lang muna kung talagang yun ang mangyayari. Focus kami sa Bangsamoro and then saka namin po problemahin yung barangay na election. So again, yung aming patuloy na pakiusap, itong buwan ng September, kahit ikalawang linggo man lang, maging maliwanag na yung sagot sa katanungan kung tuloy o hindi ang DSK. Sir, walang masasayang na pondo po ba? Yung mga nagamit, hindi masasayang. Well, sa bandang huli, wala naman talagang nasayang sapagkat yung mga in-overtime namin, yung mga hinire namin ng mga casual employees, yung mga EJO natin, emergency job order employees natin, yan naman ay mga ginamit doon sa panahon na nagpiprint tayo ng balota, naghahanda kami para sa eleksyon, and therefore, hindi naman nasayang yon sapagkat siguro ang sinasabing nasayang yung kagamitan. Pero wala po. Yung lahat na na-procure, nabili namin na gamit, balota na imprenta namin, kung sakali hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 23, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto na ipagpaliban ang halalan. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan sapagkat katulad ng ballpen, katulad ng thumbprint taker, katulad po ng indelible ink, natutuyo yung mga yan, may expiry date na 1 taon. Ngayon, hindi muna namin pinapadeliver. Sinagurado muna namin na magiging maliwanag muna kung kailan talaga o tuloy ba. Dahil madali naman yung delivery, basta natapos na yung procurement. So wala pong masasayang na kagamitan technical. Sir, how about yung training po ng mga teachers? Hindi pa apektado? Hindi pa po namin sinisimulan yung training ng teachers. Magsisimula po yung training ng teachers sa mga 3 linggo mula ngayon. So yun po yung kadahilanan kung bakit kami nakikiusap na malaman kaagad natin kung matutuloy o hindi. Sapagkat pag nag-train tayo ng guro, siyempre po magbabayad kami doon sa mga lugar kung saan sila iipunin. Makakainin po natin sila, may transportation cost po sila. And therefore, yan po yung isang bagay lang na sana maunahan ng kung ano man yung tunay na mangyayari, tuloy ba o hindi. Doon po muna sa maaaring mabaliwala na gamit, yung listahan ng mga botante sa labas ng presinto. Ongoing po ang printing niyan, pati yung nasa loob, yung po kung sakali mababaliwala lahat yun. Dahil once po tayo ay nag-reset ng halalan, magre-register muli kami ng mga botante. Pag nag-register po kami ng mga botante, madadagdagan yung bilang ng mga botante, yung pong mga pampaskil sa labas at yung mga nasa loob, mababago na rin po at mag-i-imprenta kami ng panibago. Okay, salamat, Chairman.